Kailangan talaga ang ating PNP ay mag-double time at mag-check din mabuti kasama ng NBI. Kasi po, may report ngayon na di umano yung chopper ni Apollo Kibuloy pabalik-balik lang daw ng Davao City patungo ng Barangay Tamayong doon sa may Mount Apo. Davao City rin yan. So ibig sabihin, lumilipad, nakakapag-landing ang chopper. Wala namang ibang sumasakay dyan kung hindi si Kibuloy kasi kanya yan. Bakit hindi nahuhuli ng pulis? Mukhang mali yata ang paghahanap. Hinahanap nila si Kibuloy sa mga bundok-bundok o sa bayland. Yun pala naman yung chopper ay patawid-tawid lang ng mga bundok kung saan-saan napupunta. Davao City, lumalapit sa airport yan, bumababa yung kanyang chopper kasi nandyan yung hangar niya. At saka ho dun sa Barangay Tamano. So paki-double check, totoo ba yan? Kasi may nagpapalabas po ng mga video, pati araw at oras ng pagbaba at pagdating ng chopper ni Kibuloy doon sa Davao City at saka sa Tamayong. Bakit na i-record yun? So, ibig sabihin, nakikita nilang lumilipad talaga. Wow! Mukhang iniisahan dito ang PNP at NBI. Kailangan yata gumamit na rin ng chopper ang ating PNP at NBI. Total, may chopper naman ang PNP. Para kung hindi makikita sa lupa, di makikita sa itaas kung saan nagpupunta itong pinaghahanap ng batas dahil may warrant of arrest mula sa Pasay, Pasig, RTC at saka Davao Regional Trial Court at saka yung sa Senado. So PNP, Region 11, at NBI sa Davao Region, galaw-galaw kayo. Nakakahiya naman sa taong bayang nakikita yung paglipad-lipad ng chopper na di umano'y si Kibuloy sakay dyan, tapos hindi nyo nakikita. Kaya ang tanong, talaga bang hinuhuli? Hinuhuli ba nyo o hindi? Baka naman iba ang sinasabi kaysa ginagawa. Ayaw ni General Marbil yan, kasi si General Marbil, PNP Chief, Director General, may utos siya na hanapin at ipatupad ang warrant of arrest sa buong Pilipinas. Hinahanap na siya. Pinahahanap na ni General Marbil, PNP Chief, etong si Kibuloy. Bakit parang nalulusutan kayo? Naku talaga naman, Samantala, any comment? Okay lang po. Ito, tungkol naman po dito sa public hearing na magsisimula next week. Hopefully, ang Senado makahabol sila, napapag-iwanan sila ng Congress. Next week po kasi magsisimula na ang hearing ng Kongreso tungkol sa di umano gentleman agreement between former President Duterte at China. At siyempre ang ipapatawag dyan matataas na opisyalis ng dating administrasyon. Pwedeng si Duterte ay ipatawag dyan kung may magmo-motion na siya ay paharapin sa public hearing. Pero ang Executive Secretary dati, si Medaldea, papatawag yan. Malamang si Senador Cayetano, dating Foreign Affairs Secretary, baka maipatawag din. At iba pang mga opisyal dati ng pamahalaang Duterte. Simula na po next week sa Kongreso. Ang Senado, nauna yung resolution para mag-imbestiga sa committee naman ni Senador Amy Marcos. Pero parang wala tayong masyadong aasahan kay Amy kasi nagsalita na siya. Na kahit na anong mangyari, kahit mag-isa siya, Duterte siya. Paano mo naman maipapakita ang neutral na hearing kung ikaw ay gano'n ang katwiran? Di ba? Kaabang-abang. Abangan natin. Pero at least gumagalaw po. At gagalaw na ang ating Kongreso. Kung hindi man ang Senado, sa akin pong tingin, pasintabi na mataas ang kredibilidad. Mataas ang percentage ng pagtanggap at paniniwala ng taong bayan sa performance ng Senado sa kailang mga hearing kumpara sa Senado. Yung mataas ang Kongreso. Kasi ang Senado ay masyadong napopolitika, especially ngayon, doon sa controversial na committee hearing ni Bato de la Rosa tungkol doon sa di umano ay may mga illegal drugs na nasasangkot ang mga personalidad. Wala namang ebidensya. Puro salita lang yung testigo at iba pa. Mabigat yan. Okay? Sunod na pag-usapan natin. Ito, mukhang hindi talaga tumitigil. Hindi tumitigil ang mga anti-Marcos o gusto nilang palitan, pinagre-resign, pinapaalis, hinaharas, pinipersonal si Pangulong Marcos. Yung grupong yan, alam na ninyo kung sino. Hindi naman po yan yung lehitimong oposisyon na Piklawan, Dilawan, Oliver Party. Hindi po yon. Yan po yung identify sa kampo ni Duterte, Alvarez at iba pa dyan sa Davao Region.
Hindi naman natin nilalahat. At sinusuportahan ng mga vlogger na kanilang kaalyado na nangunguna pang sila ang magsabi ng mga kung ano-ano laban kay Pangulong Marcos. Okay? Pero ito ang totoo. Hindi ho sila dumadami. Nababawasan na sila. Kung yung mapapansin yung mga natuloy na rally, nausog na rally, pakaunti sila ng pakaunti. Napipilitan lang gumamit ang kanilang mga vlogger ng mga ibang video at ibang picture, ibang events para mapaliwanag nila sa kanilang mga channel na kunwari maraming tao. Pero pagka ho nakita niyo yung mismong crowd kung saan nandun ang mga tao nila, mga sumali sa rally, kakaunti. Doon nga ho sa Dumaguete, parang press conference na lang sa harap ng tao dahil wala nga permit. Dahil sabi ng mayor, hindi naman nila kasalanan yon. Kasi raw may mga iba-iba daw yung organizer na nagpapakilala na medyo miscommunication. Pati mga pulis, tinakot pang marami raw. Kaya sabi ng pulis, abay, kung marami kayo, hindi pwede. O kaya mayroong nag-withdraw ang organizer, mayroong nagpakilalang bagong organizer. So, ang gulo-gulo. Ayan, kaya hindi natuloy. Hindi kasalanan ng mayor. Sabi ng mayor, binigyan ko na nga ng permit Pero dahil nag-withdraw yung unang nag-apply ng permit, kaya withdraw ko na rin, hindi ko na rin pinayagan. Yung pala, mayroon pang ibang grupo. So, doon pa lang sa organizer ng kanilang mga rally para siraan si Pangulong Marcos. Yan naman ang dating Hindi naman totoong prayer rally kasi puro paninira at pagmumura. Kakaunti na. Maingay lang, kala mo marami sila dahil yung kanilang mga vlogger na naniniwala sa kanila, laging nakabuntot. Minsan advance party pa sa rally. Yung rally alas 2 at madaling araw pa lang nandoon na yung mga vlogger na pinapalabas lang maraming darating, nananawagan sila maraming darating. Alam nyo, hindi paramihan ng rally. Yung mensahe ang importante. Kahit ganun kalaki ang rally, kung walang kwenta ang agenda, walang kwenta ang mga mensahe, walang epek yun. Di baling kakaunti ang tao, kakaunti ang nagrarally, pero ang mensahe ay may laman, ang mensahe ay para sa nakakarami, ang mensahe ay naibibigay ng mas malinaw, mas okay yun. Quality, not quantity. Yan po ang importante sa maraming bagay, lalo na ho sa ganito. Di ba? So, kasi nga, sawa na, pagod na ang mga Pilipino sa pagmumura. Sawa na, pagod na ang mga Pilipino sa sobrang politika. Sawa na, pagod na ang mga Pilipino sa mga personal and political interest ng mga nagpapakilalang sila'y matino. Ayun. At yung pagod na yan, personal na nakikita, nararamdaman ng mga Pilipino, kaya hindi na sila makumbinsi. Mas gusto nilang suportahan na lang si Pangulong Marcos at may malasakit sila sa ating gobyerno tungkol sa West Philippine Sea, tungkol sa kung ano-ano pang problema ng ating bansa. Pati yung mga lehitimong oposisyon naniniwala na kay Pangulong Marcos. Kung hindi man lahat, yung Dilawan-Piklawan Liberal Party sumusuporta sa marami mga policy. Local, national, foreign policy, sinusuportahan na si Pangulong Marcos. Yung iilan na ng mga Pilipino ang nanggugulo kasi gusto nilang bumalik sa kapangyarihan nang wala sa lugar.